Okay, yan. Okay, so, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett at maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jarrett Live YouTube channel. Pa-follow po ang ating Facebook page, Pinas Sabat Newsroom. At meron din po tayong tambayan ng mga cocheros. Mga kababayan, dapat apat lang ang topic natin. Pero dito sa parte na to, mukhang dadalawahin ko yung topic dito. Kasi may nag-request eh. May nag-request kasi. Oo. Ano daw yung ano daw yung mga sabi ko kay Robin Padilla. Oo. Unahin natin si Robin Padilla, ha? Unahin natin si Robin Padilla. Sinend kasi sa akin itong balita na ito. Sinend sa akin yan. Oo. Sabi, Robin Padilla, pinalagan namumurong asunto sa Bato de la Rosa Escapo. Kakasuhan nyo, halal na senador. Ay, talaga naman. Talaga naman. Napaka-entitled naman itong Robin Padilla na to. Oo. Sabi, muling itinanggi ni Senador Robin Padilla na maituturing na pagtakas ang pag-alis nila Senator Bato de la Rosa sa mataas na kapuluhan ng Kongreso noong madaling araw ng Mayo 14. Bakit daw? Sa kanyang social media post, sinabi ni Padilla na isa to sa mga balakid na kinakaharap niya. Kabilang ang reklamo sa Office of the Ombudsman at ang umano'y inihahandang kaso ng DOJ laban sa kanya. Una, bakit daw ito balakid? Una daw kasi ay sa pinansyal. Wala raw siyang pera para dyan. Hindi po mura ang pagkuha ng abogado, sabi niya. Pangalawa, hindi sanay ang aking asawa at mga musmus kong anak sa kasuhan. Pangatlo, matanda na ang nanay ko, hindi sanay yun na hindi ako nakikita at kasama sa bahay. Pang-apat, Pilipinas ito. Bakit ang isang halal na senador ay kakasuhan dahil sa warrant of arrest ng dayuhan? Ayun. Ayan. Oo. Ang tanga mo kasi. Oo, ang tanga mo kasi, Robin Padilla eh. Isa-isahin natin. Una, sa pinansyal. Tama naman yun. Hindi humura kumuha ng abogado. Pero sana, naisip mo yan nung tinulungan mo si Bato de la Rosa na tumakas. Dapat naisip mo na yan nun eh. Mahal ng abogado. Papayag ba ako na maging accessory ni Bato de la Rosa sa kanyang pagtakas? Oo. Dapat na huwag mo kaming i-gaslight. Una. Pangalawa, hindi sanay ang aking asawa at ang mga musmus kong anak sa kasuhan. Walang problema yun. Naiintindihan namin ang iyong kalagayan. Hindi lang naman ikaw ang merong asawa at mga musmus na anak na hindi sanay sa kasuhan. Bakit yung kami mga hampas lupa, kapag kami ba ay nakasuhan, hindi kami aarestuhin? Hindi kami kakasuhan dahil meron kaming asawa at anak na musmos? Na hindi sanay sa kasuhan? Ganun ho ba yun? Ganun ho ba yun? Anong klaseng law bending ang pinaggagawa natin dito, Senator Robin Padilla? Pangatlo, matanda na ang nanay ko. Hindi lang po kayo may matandang nanay. Hindi lang ho kayo may matandang nanay. Marami pong Pilipino na naaaresto na meron pa ring matandang nanay. Hindi lang ho kayo. Sana naisip mong lahat yan bago mo ginawa yung kalokohan mo. Pang-apat, at ito ang pinakamalaking katangahan sa sinabi niya. Pilipinas ito at isang halal na senador ay kakasuhan dahil sa warrant of arrest ng dayuhan, sabi niya. Mali ka dyan, Robin Padilla. Hindi ka kinakasuhan dahil sa warrant of arrest ng dayuhan. No. You are being charged with obstruction of justice. Dahil nalaman nyo na hindi naglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court tungkol sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa na nanggaling sa ICC, itinakas nyo siya. Tinakas nyo eh.
Bakit? Bakit nila itinakas? Kasi alam nila, mga kababayan. Alam yan ng abogado ni Bato de la Rosa. Alam yan ni Robin Padilla. Alam nilang lahat yan na dahil walang TRO ay may posibilidad na bumalik kinabukasan ang NBI o kung sino mang arresting official at arestuhin si Bato de la Rosa on the spot. Walang TRO eh. Saan ka nakakita ng isang halal na senador na willingly nagpa-participate sa mga bagay na illegal? Halal kang senador, di ba? Ba't ka gumagawa ng illegal? Bunga yan ang katangahan mo kasi. Huwag mo isisi sa amin yun. Kung gusto mo makabawi, sabihin mo sa amin kung nasaan si Bato. Ituro mo kung nasaan si Bato. At baka maging mitigating circumstance pa yan. Di ba? Turo niya si Bato. At baka maging mitigating circumstance pa yan. Yung kanyang tawag dito, yung kanyang pagturo kung saan maaaresto si Bato de la Rosa. Mamili ka. Ikaw makukulong o si Bato? Total naman. Concerned na concerned ka sa pamilya mo. Di ba? Concerned na concerned ka dahil mahal ang abogado, hindi sana yung asawa mo, musmus ang anak mo, matanda yung nanay mo. Mamili ka. Ikaw makukulong o si Bato de la Rosa? Anong penalties ng obstruction? Perpetual disqualification yan, tsaka up to 6 years yan eh. Up to 6 years in prison. Pero 6 years ba? O 4 years? Wait. Titignan ko nga. Parang reclusion, hindi yan reclusion temporal eh. Parang prison correction na lang yata yan eh. Wait. Alam, bagal na internet ko. Yan. Wait. Prison correctional. So up to 6 years. Up to 6 years in prison. 2 to 6 years. If I'm not mistaken, sa prison correctional. 2 to 6 years. Tama, prison correctional. The penalty of prison correctional in its maximum period. So yun. May kulong siya. May kulong siya. Nakabahan yan. Alam niyang guilty siya eh. Mm-hmm. 4 years lang pala. Sorry. Maximum of 4 years. 6 months. Wait. 6 months and 1 day to 6 years. Ayun, up to 6 years nga. Tama. Prison correctional is 6 months to 1 day up to 6 years. Yan. Maximum is 4 to 6 years. Okay. So, yun. Pabigat, di ba? Pabigat. Pwede magpiyansa, Black Mamba. Pero kapag convicted ka, may kulong ka. Bailable naman yan. Bailable naman yan. Pero pag convicted ka, kulong ka. Yun. Malakas ang ebidensya kay Robin Padilla. Pero pa sa panglima, natawa ako doon sa panglima niya eh. Panglima, naglakad lang kami at sumakay sa sasakyan sa harap ng mahigit 1,000 pulis
May SWAT, may CIDG, may PSPG at Patrolman Riot Police. Wala namang pumigil sa amin, sabi niya. Okay, eto kasi yan. Oo nga naman. Naglakad lang naman talaga sila at sumakay ng sasakyan. Pero, what are the circumstances? Number 1, madaling araw kayo naglakad in the cover of night. May intensyon na tumakas. Number 1. Number 2, kaninong sasakyan kayo sumakay? Sa sasakyan ni Robin Padilla. Meaning, doon palang accessory na siya eh. Pangalawa. Pangatlo, dineclare nyo ba? Pinakita nyo ba ang pagmumukha ni Bato de la Rosa sa mga kapulisan na nandoon? Hindi. Naka-cap, naka-black jacket, fully tinted ang Fortuner. Hindi mo makikita ang nasa loob. Pang-apat, nagkukumaripas lumabas ng gate. Hindi tumigil eh, kahit kanino. Wala talagang pipigil sa inyo. Alam ng mga tao doon na Fortuner mo yun. Iisipin lang ng mga tao doon, uuwi na si Senator Robin Padilla. Oh. Ay, sasakyan niya, umalis na si Senator Robin Padilla, umalis na siya. Paano lang natin nalaman na kasama niya si Bato de la Rosa kung hindi pa in-expose the following day? Di ba? Kung hindi pa in-expose the following day. Dire-diretso nga sila naglalakad dun sa CCTV, di ba nakita nyo? Dire-diretso sila naglalakad. Hindi sila nagpaalam. Hindi sila siguro pumirma sa logbook. Etong pinaka nakaka-insulto sa lahat mga kababayan. Para sa akin etong speech niya na to, nakaka-insulto to ng katalinuhan ng ordinaryong Pilipino, mga kababayan. Pinapalabas niya na parang laban ito ng Pilipino laban sa banyaga. Hindi. Hindi ho ito laban ng Pilipino laban sa banyaga. Hindi ho. Ito ho ay laban ng ordinaryong Pilipino laban sa mga makakapangyarihang politiko na pumatay sa mga kamag-anak nila. Yun ho ang labanan dito. Kaya nga galit na galit sa inyo ang taong bayan eh. Robin Padilla. Alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang tong oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman nadalan ng maleta, pero nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isushoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang... Dito ka lang, tanga. Dito ka lang, hindi ka sa Hague dadalhin. Dito ka lang, kasi ang nilabag mo ay batas ng Pilipinas. Hindi naman batas ng Hague. Stupid. Warrant of arrest, galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Ha? Foreigner pare, ang kaso ko, foreign. See? Siyo nga. Isang malaking karangalan na rin. At least, di ba? Nandito tayo sa liwasang Bonifacio, gumanap akong Bonifacio, at ang kalaban ko, dayuhan! Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Greco Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung anong katotohanan, ay hahayaan nyo kaming makulong. Bakit deserve mo eh? Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan, ay hahayaan yung makulong? Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan ay hahayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansariling interes. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako, bahala na ako sa buhay ko. Hindi po pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Punyeta. Sorry Pwede naman ako mag-artist.
Anong kabubuan yun? Anong kinalaman ng asawa mo? Ang laka ng tipaklong talaga. Goodness. Well, in fairness, maganda naman talaga yung asawa niya. Pero anong kinalaman nun sa pinagsasabi niya? Artista, ang daming leading lady. Nung bababae ka pa ng leading lady? Pero nagtitiis ako para sa inyo. Huwag ka na magtiis! Huwag ka na magtiis! Kung yan lang, kung ikaw lang ang kapalit ng pagtitiis, kung ikaw lang, huwag ka na magtiis, umalis ka na dyan, nakanantipaklo. Walang yato. Buisit ka? Susumbat mo pa sa mga botante yan? Mag-resign ka. Wala kaming pakialam, umalis ka dyan. Buisit to. Parang na-insulto ako dun, guys. Oo. Kasi, kaharap mo botante. Tapos sinasabi mo na ginagawa ko to para sa inyo. Meron akong magandang asawa, pwede naman ako mag-artista, maraming magandang leading lady. So, plano pa pala niya mambabae. Okay? Kahit meron siyang magandang asawa. Tapos, nagtitiis daw siya. Wala namang pumilit sa'yo maging senador. Binudol mo pa ang sambayan ng Pilipino. Nantipaklong to si Robin Padilla. Una, mga kababayan, bakit daw siya aarestuhin sa bisa ng isang foreign warrant? Una, wala kang warrant galing sa ICC. Hindi ka inaaresto sa bisa ng foreign warrant. Aarestuhin ka dahil merong isang tao na merong warrant of arrest, valid warrant of arrest for that matter, may valid warrant of arrest at tumulong ka na tumakas. Ang hirap isaksak sa kukote, no, 'di ba? Kasi siya kasi yung makukulong eh. Ayaw niyang tanggapin 'yun, syempre. O tsaka yung mga fans niya na yung mga fans na binubudol niya ngayon at patuloy pa rin nagpapabudol sa kanya, ganon. Ako din, Aphrodite, matagal na ako nag-apologize dyan. Matagal na ako nag-apologize dyan sa fact na yan. Oo. Oo, kasama ako sa mga bumoto dyan sa hayop na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinagsisisihan ko na na binoto ko noong 2022 lahat ng kaalyado ni Sara Duterte. Sana ang binoto ko na lang talaga. Si PBBM, si Vic Soto, si Tito Soto, tapos lahat ng mga hindi kaalyado ni Sara Duterte. Totoo lang. Pero alam nyo, mga kababayan, hindi naman natin alam na ganyan pala sila nung panahon na yun. Ganyan pala sila. So ngayon alam na natin, di hindsight nga is 2020, di ba? Mas malinaw ang ating pananaw kapag binabalikan natin ang history. So di ba? Lesson learned. So ito nagme-meltdown na si Robin Padilla. Kaya sana mga kababayan ko, huwag tayong maging makasarili. Ha? Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi nyo yung religion kasi. We are one. We are one. We are one. At tingnan ninyo, matatanggap ba yun ng Iglesia ni Cristo? Isang tabi natin ang religion. Ano ibig sabihin nun? Unahin natin ang politika. Ulitin ko sa mga kaibigan nating INC dyan. Matatanggap nyo ba yung sinabi ni Robin Padilla? Kaya nga kayo nagtipon-tipon dyan sa Liwasang Bonifacio dahil na kayo pinapunta ng inyong simbahan. Isang tabi daw ang relihiyon. Ano ibig sabihin nun? Unahin natin ang politika.
Matatanggap nyo ba yun, mga kaibigan nating INC? Ewan ko lang. Kasi ako, para sa akin kasi, hiwalay talaga ang religion tsaka politics eh. Oo. Hindi ko talaga pinagsasama yan. Mm. Ay, tuloy pa ba natin si Robin Padilla? Huwag na, tigilan na si Robin Padilla. Oo, kakalat lang natin yung kabobohan niya eh. Mm. Meron pa siya yung yung sumisigaw pa siya na parang talaga nag-breakdown na siya. Oh. Hindi ko lang makita na yung video na yun eh. Mm. But anyway, mukhang nagme-mental breakdown na to si Robin Padilla. Mukhang hindi na niya kinakaya, guys. Mukhang nahihirapan na siya. Napapagod na siya. Oo. At mukhang feeling ko kaya naman siya napapagod at nahihirapan ay dahil malapit na siya magkaroon ng kaso. Mm. Malapit na siya magkaroon ng kaso, guys. Kaya kabado siya. Mm. At gusto na niyang naghahanap siya ng kakampi. Ang tanong, may kakampi ba sa kanya? Well, wala siyang kakampi dito sa atin. Sa akin, hindi siya makakalap na kakampi sa akin. Sa iba siguro meron. Pero definitely hindi sa akin. Kung pagod na Robin, resign na. O may sisi sa taong bayan na kung bakit ka nandyan. Wala namang pumersa sa'yo eh, na maging senador. At kung may pumersa man sa'yo, hindi kami yun. Sisihin mo yung pumersa sa'yo. Eh mukhang yung pumersa sa kanya, nakakulong na sa dahig. So, yun, kayo mag-usap. Diba? Kayo mag-usap. Huwag mo na kami damay sa kababaliwan mo. Huwag mo na kami damay sa kalokohan mo. Natawa lang talaga ako dun eh. Sinabi niya, ang ganda-ganda ng asawa ko. Pwede naman ako mag-artista. Ang dami-daming leading lady. Pero nagtitiis ako. Huwag ka na magtiis. Umalis ka na. Hindi ka namin kailangan. Umalis ka na. Hindi ka namin kailangan, Robin Padilla. Hindi namin kailangan yung kabubuhan mo sa Senado. Lumayas ka na. Kung pwede lang. Pwede lang. Malaya kang pwedeng umalis. Umalis ka na lang.